With us is a deacon, Reverend Mark Campit, the youngest member of the Lorenzo Ruiz Mission Society. He is now stationed here in the chapel. He is preparing for his priestly ordination. You please pray for him. Amen? Amen. Mark, ipagdadasal ka daw nila, no? Naniniwala ka, Mark, na ipagdadasal ka nila? Yes or no? Huwag ka agad, Mark, maniwala. No? You please pray for him. No, I'm very honest and say, please pray for our priest. No? Napapansin ko, kukunti na lang ang gusto magpari. Kukunti ang gusto magmadre. Kukunti ang gusto mag-teacher. Lahat gusto maging vlogger. Diyos ko, Lord. And of course, with us also is Father Alex Sabiera. He's a missionary priest of the Lorenzo Ruiz Mission Society, and he has been working in Taiwan. He'll be going back tomorrow. No? So, kung gusto nyo, ipagdasal nyo si Father Alex, tapos sa pagdadasal nyo, kung gusto nyo may ipabaon, magpabaon kayo. No? Amen? Father Alex, naniniwala ka na magpapabaon sila? Huwag kang umasa, maniwala ka sa akin. Ha? So today is National Bible Sunday, reminding us of the power of the Word, that the Word of God is powerful. The Word is alive. The Word became flesh, and the Word lived among us. Amen? O harapin ang katabi, sabihin mo, hinahanap ka ni Lord. Sabihin nyo, hinahanap ka ni Lord. Sabihin mo, may sasabihin sa iyo si Lord. Sabihin nyo, alam nyo, I'm just wondering, how many of us would really take time every day talking to the Lord? Kilala niyo ba si Alexa? Yes or no? Wow. Mabuti pa si Alexa, kinakausap niya palagi, no? May kasama kaming bata sa bahay, kinakausap niya si Alexa. Sabi niya, Alexa, Alexa, what's my name? Sabi ni Alexa, I don't understand you. No? What's my name daw, no? Kinausap ko rin si Alexa, 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 do you know a priest named Father Nolan K? Sagot niya, that does not exist in my... Natakot naman ako, no? Alexa, Alexa, do you know Cardinal Tagle? Ay, sagot niya, yes, Cardinal Tagle is a famous cardinal of the Philippines. He is now, sabi ko si Cardinal Tagle, kilala. Ulitin ko ulit. Alexa, do you know Father Nolan K? Sabi niya, that does not exist. Grabe si Alexa, gusto kong patayin. Sino sa inyo kilala si Siri? Pumalakpak ng malakas. Yan ang mga kinakausap niyo. No? Siri, Siri, I am going to this place. Could you please guide me? Tapos pag nagkamali, pinuntahan mo, Lord, nagkamali dito, turuan mo na makabalik. Pag nagkakamali, tatawagin si Lord. My brothers and sisters, today, on the occasion of the National Bible Sunday, the third Sunday in the ordinary time, we are all invited to start and have a fresh beginning. Sabi niyo nga, fresh beginning. Say it, fresh beginning. When I say fresh beginning, what do I refer to? In our first reading, in our gospel reading, we find the challenge both by Nehemiah and both by Jesus, inviting everyone to a fresh beginning. We find Jesus saying, the Spirit of the Lord is upon me,
as Jesus would start His ministry. Fresh beginning. Yung mga mag-asawa, nag-uusap pa ba kayo araw-araw? Yes or no? Naalala ko, di ba? Siguro nung nagliligawan kayo, usap kayo ng usap, no? Araw-araw, I love you, I love you, I love you. Nakakaumay na, I love you, I love you, I love you. Ngayon ba yung mga mag-asawa, do you still say to each other every day, I love you? Yes or no? Sino may sabing yes? Pumalakpak ng malakas. Mga bagong kasal yan. No, just to be honest, couples who are here, do you still say those words, I love you? I remember, I also heard my parents in their early years, they were telling a story. Every day they would say to each other, I love you. And when they say those words, I love you, they really mean it. Kayo ba, mag-asawa kayo? Araw-araw ba, sinasabi mo, tatay ka, mami, I love you? Yes or no? Wow, yes. Ikaw, nagsisinungaling ka, sabi ng asawa mo, hindi. Tigil-tigilan mo ako. Magsasabi kayong I love you. Ang ginagawa nyo, nag-uusap lang kayo pag may pag-aawayan kayo. Yung mga magulang, do you say I love you to your children? Yes or no? Di ba tuwang-tuwa kayo? Lord, give us children. We will love them, take good care of them. Tapos nabuntis ka, may mga gender reveal, may mga ganun. Kakaiba na nga, may mga gender reveal, mga fundraising gender reveal. No? Kung gusto ng gender reveal, papuntahin nyo lang sa akin, may extra ang mata ko. No? Nakikita ko yan. Pagkatapos nung ipinanganak na, wow, Father, so blessed. Our baby is so cute. Mga ganun. Look at Father, our baby is so cute. Sabi ko, pwede. Tapos lumaki na yung bata. Lumaki na. Habang lumalaki yung bata, pasaway, matigas ang ulo, hindi sumusunod. Sa ganong sitwasyon ba, sasabihin mo, Lord, thank you for giving us all these children. Kaya nyo pa rin bang sabihin yun? Yes or no? Hoy, kinakausap ko kayo. Sasabihin nyo, Lord, sa kadami-daming bata, bakit siyang napunta sa amin? May kasama kaming bata sa bahay, ang taray-taray. No? Grade 2 pa lang, may boyfriend na. Imagine. Gusto kong ilagay sa washing machine. Na. Grade 2, nagkikwento siya. Father, huwag mong sasabihin sa iba, ha? Ano yan? Huwag mong sasabihin kay Papatan. Papatan is uncle niya. Huwag mong sasabihin kay Papatan kasi baka bakit? May boyfriend na ako. Grade 2, may boyfriend. Can you still say, thank you, Lord, when your children are not behaving as expected? Yung mga matatanda dito, may mga sakit sa katawan. Diba? Mga paborito nyong perfume, Katingko, Tiger Balm. Sa lumpas, no? Ewan ko, yun na din ang mga nireregalo sa akin. Mga pahid-pahid. No? Can you still say thank you with that situation? Yes or no? Sino may sabing no? Sino may sabing yes? Pumalakpak ng malakas. At least, di ba, kahit may sakit-sakit, buhay ka pa, di ba? That only shows that you are alive. You know, my brothers and sisters, today, I would like to share with you 3 important things in terms of how we have to live our life as anointed people of God. Do not forget, we are anointed. Yes, the gospel speaks of Jesus being an anointed. The Spirit of the Lord is upon me. But do not forget also that we have been anointed.
And what would that mean? The gospel says, the Spirit of the Lord is upon me. Number one, anointing of Jesus as Messiah. Anointing Jesus as Messiah. And when one is anointed in lieu of a mission. Hindi ka ina-anoint for no reason at all. Diba? Yung iba sa inyo may sakit na in-anoint ko. Bakit ina-anoint? In-anoint para gumaling. Para pag gumaling ka, magpatotoo ka sa iba na pinagaling ka ni Lord. So the anointing of Jesus is telling us that Jesus is the Messiah. And as a Messiah, He has to bring salvation to humanity. And we are also anointed. As anointed, we are also to bring salvation to one another. And how can that possibly be? Kung may asawa ka, mamuhay ka ng maayos. Pag hindi kayo nagkakasundo, hindi solusyon ang maghiwalay kayo. Mag-usap kayo. Hindi solusyon ang iwanan ang bawat isa. Ang solusyon, mag-usap kayo dahil lahat naman nag-umpisa ng maayos. Meron ba ditong mag-asawa na hindi nag-umpisa ng maayos? Di ba lahat naman nag-umpisa ng maayos? Yes or no? Ba't may batang sumasagot? O sino yung may mga asawa dito? Pumalakpak ng malakas. Pinakasalan mo ang misis mo, pinakasalan mo yung girlfriend mo dahil mahal mo siya. Yes or no? Ano, bakit walang sumasagot na maayos? Ulitin ko, pinakasalan mo yung dating girlfriend mo, di ba? Na naging asawa mo dahil mahal mo siya. Yes or no? Pinakasalan mo siya dahil sa paningin mo, maganda siya. Yes or no? O, paningin mo lang yun, ha? Pinakasalan mo yung boyfriend mo dahil mahal mo siya at naniniwala ka na magiging masaya ka pag siya ang napangasawa mo. Yes or no? Uy, bata, tumigil ka nga dyan, ha? Sino yan? Palapitin mo nga sa akin yan. May batang tinuturo. Okay lang, huwag niyong pagalitan mga bata. Mahal ko ang mga bata kaysa sa inyo. Pero ngayon, na-find out mo, napangasawa mo pala. Maayos lang sa umpisa, ngayon hindi na. Anong gagawin mo? Hihiwalayan mo? May mga anak na kayo? Hindi solusyon yun. Guusap kayo ng maayos. Naalala ko may kausap kong bata 2 days ago. Sabi ko, nasaan ang mama mo? Father, nagtatrabaho po. Nasaan ang tatay mo? Hindi ako sinagot. Nasaan ang tatay mo? Tinatanong ka ni Father. Sabi ng bata, patay na po. Patay na. Sino may sabi? Nanay ko po. Anong kinamatay ng tatay mo? Nahulog po sa eroplano. Ay, hindi talagang mabubuhay yun. Marami sa atin, pinapalaki rin yung bata sa kasinungalingan. Huwag maging sinungaling. Sabi niyo sa katabi niyo, huwag kang sinungaling. Sabi niyo, huwag kang sinungaling. Sabihin ang totoo. Second, when we speak of the anointing, it means service.
Sabihin niyo, service. Anong ibig sabihin yan? Maglilingkod. Alam niyo, natutuwa ako sa mga couples for Christ, no? Yung mga, they try to help out couples who may be in difficult situation. May mga grupo na ganun. May mga grupo rin na handmaid of the Lord. Yung handmaid naman, ito naman yung mga, siguro, single parent. Daming ganun. Hanapin niyo yon. May grupo rin ng mga LGBT, yung courage, go with that. So mission means service. So the church offers service to all. So pwede tayong magtulungan. Magtutulungan tayo. So that as anointed people, we do our mission. We do our mission. So number 1, anointing of Jesus as the Messiah, signifying His mission. Pangalawa, reminding us of service. I think 5 days ago, pumunta ako sa isang Catholic school. Napakalaking Catholic school. Napakagaling na Catholic school. Libo-libo dati ang mga estudyante. Nung pagpunta ko doon, sabi sa akin ng mga madre, Father, bakit ngayon lang kayo pumunta? Pasara na po kami ngayong taon. That Catholic school is closing down this year. Alam nyo, I would like to express my fear to you. That has been the starting trend in other countries. Europe, America, nag-umpisa muna magsara ang mga Catholic schools. Pagkatapos, nag-umpisang magsara yung mga simbahan. I pray that that won't happen. And that will not only happen if we will love one another. We will love our church. We will love our Catholic schools. We will allow our children to become priests and sisters, teachers, working to educate and to serve all of us. Pangatlo, the intention of service is to make all of us holy. Sabihin niyo, holy. Lakasan niyo, holy. Halimbawa, nag-asawa ka. Ang purpose ng sakramento ng pagpapakasal, na dahil sa pagpapakasal mo, magiging kang banal. Ang purpose sa pagpapare, na sa pagiging pare ko, magiging akong banal. Mga misis, kumpara nyo ang sarili nyo noon at ngayon. Nagiba kayong banal dahil naging misis kayo. Nagiba kayong banal dahil naging nanay kayo. Or baliktad ang nangyari. Mga tatay, dahil ba sa pagpapakasal, naging maayos kayo? Yes or no? Hindi sumasagot, no? Kaya mga misis, dahil ba sa sakramento ng kasal, mas naging mabuting tao kayo? Yes or no? Sasabihin mo, alam mo, Father, nung una, hindi naman ako ganito. Ngayon, Father, tumagal na ako, naging masungit na ako, naging bugnutin na ako, naging palamura na ako, reklamador na ako, Father. Ay, napasama ka. Hindi ganun ang purpose ng sakramento. Ang purpose ng sakramento para tayong lahat ay maging banal. Amen? Amen? My brothers and sisters, 3 important things. Anointing, mission, and service. Kaya nga, mahalaga na lahat ng bagay dapat mag-umpisa
kay Lord. At pag lahat ng bagay nag-uumpisa kay Lord, walang tapon. Sabi nyo, walang tapon. What do I mean, walang tapon? Kahit yung mga sakit na pinagdadaanan mo, may kahulugan yan. May katuturan yan. Kahit yung mga problema na hinaharap mo, merong purpose yan. At ang pangako ni Lord, mapagtatagumpayan yan. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, mapagtatagumpayan mo yan. Sabi niyo, di ba sa inyo, napansin niyo yung mga magulang, nung maliliit pa yung anak niyo, iniisip niyo, paano ko kaya ito palalakihin? Sino sa inyo sa mga magulang ang nag-isip noon, paano ko kaya ito palalaki ng mga anak ko? May mga kilala ko, 10. Sino sa mga magulang dito may anak na 5? Itaas ang kamay. Kayo. Naisip niyo ba noon, paano kaya palalakihin sila? Naisip niyo ba yon? No? Ngayon, ang iniisip niyo, paano kaya sila papapayatin? Maligtad na, ano? Diba? Si Lord yon. Nung kami ay nasa seminaryo, si Alex, itong si Monsignor Noli, ako, kasi magkaka-batchmate kami, nag-iisip din kami, magiging pari kaya kami? And looking back, ang tanong namin, paano kaya kami magiging pare? But now look at, ilang taon ka na, Father Alex, na pare? 30? Ano? 27. Si Monsignor, 26. And the youngest, 25. Naging pare kami. Not by our effort, but by the grace of God. Say it, by the grace of God. Say it. Kaya yung mga mag-asawa na may pinagdadaanan, kalma lang. Kalma lang. By the grace of God. You will stop crying. You will stop mourning. You will rejoice. For rejoicing in the Lord must be our strength. Di ba sinabi yan sa first reading? Sabi sa first reading, hindi ko na mabasa, Diyos ko. Do not weep. Sabi sa first reading, do not be sad. Do not weep, for today is holy to our Lord. Do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be our strength. Sabi niyo nga, do not be sad. Sabi niyo, do not weep. Sabi niyo, for today is holy to our God. For rejoicing in the Lord must be our strength. Amen. The grace of God is more than enough. Mag-umpisa kay Lord, lahat konektado kay Lord, walang tapon, and ultimately, everyone, whatever we go through, has importance. Alam niyo, I've been serving in the school for years. I always say this, my treasures in the school are not the very talented students. My real treasure in the school are the students who are really struggling. My real treasure are the students in the SPED program. Pumapasok sila dati, hindi marunong magsalita. Taon-taon, I have seen how God made wonders. They are my real treasure. Our real treasure are not our strength. Our real treasure are the weakness that we all have and go through. Because in this weakness, we have seen
how God would really make all of us strong. Amen? Tandaan nyo, kakausapin kayo ni Lord mamaya. Sabihin nyo sa katabi nyo, kakausapin ka ni Lord mamaya. Excited ba kayo makausap si Lord mamaya? Yes or no? Yeah. Sino sa inyo ang excited makausap si Lord? Pumalakpak ng malakas. No? May nakita kong tatay na may pula-pulang dala. Sabi ng kanyang asawa, kakausapin ka ni Lord. Sabi ng tatay, ayoko. Kung ayaw mo, di hindi. Hoy, kakausapin ka ha? Hoy, ha? Say yes. Ha? Tumusunod sa akin, sa asawa, hindi ha? Make it always a point. If we can talk to Alexa, we can talk to Siri. Meron pang isa, Cortuna. Kilala niyo si Cortuna? Yes or no? Okay. Ay, ako lang ang may kilala kay Cortuna. Hindi pa sumisikat na. Why can't we talk to God? No time is wasted. So I pray for those who are sick with us in this Mass. May the Lord, through the prayer of Saint Charbel, grant healing to all of you. Amen. Please stand. I believe in God, the Father Almighty.